Magandang araw sa ating lahat at magandang buhay. Sa mga interesado dyan sa pungsoy, sa tunay na pungsoy, I invite you na panoorin at subukan ninyo ang aking channel at panonoorin ninyo ang lahat ng mga tips na ibinibigay ko sa inyo for everyday a happy, healthy, and wealthy life. No? So, mga ano natin dyan na gustong matuto ng tamang pungsoy, marami na po akong naging video dyan. Ako po si Sheng Kai, ang inyong legit na pungsoy consultant dito sa YouTube channel na merong totoong malasakit sa mga gustong matuto ng pungsoy. So, yan lamang po ang tanging kaisa-isang talent ko. Yung magturo ng pungsoy, mag-aral ng pungsoy. Wala po kasi akong ibang talent talaga. So, sa lahat nga pala, so magandang buhay po sa ating lahat, no? At sana nasa mabuti kayong kalagayan, hindi kayo, masigla kayo, sa mga may sakit naman, sa mga kinakapos ng pera, sa mga masakit ang puso, sa mga broken-hearted natin. Sana ma-overcome ninyo lahat itong mga pagsubok ng taon. Ano po? So, sa lahat ng mga book buyers natin, yung mga book set buyers natin nung nakaraang, nung 2025, ano po? Kasi 2026 na po tayo. Yung mga book buyers natin nung 2025, I remind you, no? Please, let me remind you to dispose all your bracelets. Nakalimutan ko po itong sabihin sa inyo. I'm so sorry. Kasi yung bracelets ninyo for 2025, it was all a cure, no? Cure for the year. So, hindi na po yan. It will do no good to you na, no? So, yun yung mga dapat nyo nang i-dispose, ha? Kung mapapanood nyo, mga ka-Sheng Kai, yung mga bumili ng books ko dyan, ha? Itapon nyo na po, i-dispose nyo na po sa tamang disposal ang inyong mga bracelet last 2025. Kasi po, puno na po yan ng negative energies na sinagap ng 2025 at delikado po yan sa inyong mga health ngayong 2026. So, sana mapanood ninyo ito at maitapon na ninyo, may dispose na ninyo yan, ano? Puno na po ng negative energies yan. And, ang sasabihin ko po sa inyo ngayon is medyo ano tayo, no? Make your 2026 your year. Kahit na hindi kayo sinasabing maswerte, kahit na dun, kasi nga sabi ko sa inyo, some videos, no, yung mga magagaling talaga sa technology, so talagang kung makikita nyo talaga, ma-attract kayo sa mga sinasabi nila na yung mga signs na ito, biglang yayaman, biglang magiging asensado, biglang, so, wag po tayong, minsan gagamitin po natin yung common sense natin, ano? Kasi syempre, posible po yun kung masipag talaga kayo at magsisikap kayo ngayong taon, kahit na ano ang inyong animal signs, ay talagang pwede nyong ma-enhance ang sarili nyo. So, kung sinasabing hindi kayo maswerte ngayong taon, gawin ninyo po ang 2026 na taon ninyo. Gawin ninyong ang lahat ng mga ang energy, kahit ang energy na hindi pabor sa inyo ay i-enhance ninyo ang inyong mga luck, no? I-enhance ninyo. And of course, kung hindi maganda ang taon ninyo, alam nyo, di mag-protection kayo talaga. Of course, no? That is common sense. Kasi, no, kung malalaman lamang ninyo ang tamang formula ng Feng Shui, talaga pong maganda ang formula ng Feng Shui sa tamang Feng Shui po, kasi marami po talaga ngayon na hindi naman po natin maiiwasan. Marami po talagang nasa YouTube na gustong kumita ng mga kaibigan, mga kasamahan natin sa sa YouTube. So, nasa sa inyo na po ang pagde-decide kung ang hinahabol ba nito ay views o business or talagang may malasakit sa mga nag-a-apply ng Feng Shui. So, ngayon po, ang gusto ko lang sana, kung para maging taon ninyo ang 2026, kahit na hindi pabor sa inyong energy, ay i-enhance ninyo ang inyong luck, no? Yung inyong mga
protect yourself muna. Kasi ang unang-unang dapat yung ginagawa ay ang protektahan ang mga sarili ninyo sa mga bad stars, no? At mga bahay ninyo, or kung kayo mismo sa sarili nyo, siyempre kailangan personal talaga yan. Kasi sa mga nakabili ng books ko, meron tayong guidelines doon kung papaanong ang bahay, i-apply sa bahay ang mga enhancers at paano nyo i-enhance at protektahan ang inyong bahay. So, sa mga hindi naman nakabili pa ng aking book set natin, ay meron pa po tayong mga book set na pwede ninyong bilhin para may guide kayo sa bawat feng shui. Sa mga bago lang sa feng shui, sa gusto talagang matuto ng tunay na feng shui, ay meron po tayong book guide para sa inyo sa ngayong 2026, no? So, ano nyo lang po ako sa Jane Nishitani, sa aking messenger account. Nagugulan ako sa YouTube at saka messenger account. So, yun po, i-message nyo lang po ako sa Jane Nishitani para kung interesado kayong bumili, no? Sa mga interesado talaga sa tunay na feng shui. Kasi hindi pwede yung napanood, nasabi, narinig. Hindi po kasi pwede yung mga ganon. Dahil, kaya nga po, may mga real, legit na feng shui talaga. May mga real feng shui consultant talaga na nag-aral. Dahil para hindi malihis yung inyong mga feng shui. Kasi in general, ang nasisisi sa lahat ay ang feng shui, no? Pero, hindi natin alam lahat na ang karamihan ay hindi talaga alam ang tunay na feng shui. So ngayon po, ito ngayon tanong, so what kung fire ang taon, no? So what kung puro fire, kasi talagang puro fire, nakita nyo naman, ang gera, ang gulo-gulo sa mundo. So kailangan nyo talagang, kung puro fire ito, anong gagawin natin? Iiyak tayo. Hindi tayo kakain, hindi tayo matutulog. So hindi po ganon. Meron pong mga solusyon yan. We don't dwell, no? We don't dwell sa problema. Kailangan natin mag-focus tayo more on a solution. So, ang solution ang lagi nating iisipin. Kasi, no, yung mga natin minsan, napaparanoid talaga, no? Napaparanoid ng mga tao sa kakapanood kung saan-saan na ganito, ganyan. Na ganito ang lahat. Kung lahat yan, isipin nyo na lang, kapag merong 10 tao na narinig ninyo na nagsabi sa inyo ng ganon, so ano ang magiging resulta ng application ng inyong feng shui sa bahay nyo? So, tinutuwid ko po ang inyong mga maling paniniwala sa mga hindi pa masyadong, sa mga hindi pa masyadong gamay ang feng shui. So, ang solusyon, huwag tayong huwag tayong mag-focus sa problema. Kailangan lagi tayong merong, kumbaga pag-asa. Meron tayo laging mag-iisip tayo ng ano ang dapat na gagawin nating mga solusyon. So, kung pangit ang flying stars mo, so alam mo na, no? Kasi sa book, meron na tayong mga guidelines sa bahay mo, and then if you want to buy personal amulets, protection and amulets, no? Kasi ang buhay natin talaga, no? Dadaan talaga ang yin at yang. Kasi yan ang balance ng mundo natin, yung yin and yang. So, hindi po pwedeng puro yang, hindi rin pwedeng puro yin. So, kaya kailangan may dadaanan talaga kayo. Pero kung kumbaga, parang topic na lang ang natatanggap ninyo instead na knock down o knock out, diba? Mas okay. Kasi nga, sabi ko sa inyo lagi, awareness can save us. So, yung talagang, kung alam mo na, nakagaya niyan, diba? Yung sa mga nangyayari sa kaguluhan ng mundo ngayon, sobrang gulo kahit saan talaga, no? Yung lalo na yung kawawa naman hello sa ating nagpatotoo sa ating book, sa book natin at sa mga protection amulet nila. Hello sa mga kaibigan natin, sa mga kasyendingkay natin sa UAE na dumadanas ngayon ng trauma, takot, no? Dahil sa nangyayaring giyera sa Middle East, no? Lahat talaga ng bansa ngayon sa UAE
nagsanib-sanib para mag-away-away, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo because it is fire year. Lahat talaga, yung tapos, we are missing the water element in our chart. So, ang apoy talagang lalaki lang ng lalaki, iinit ang ulo ng lahat ng tao at hindi masyadong magkakaintindihan. So, alam niyo kung kagaya kunyari, 'di ba? Ang inaasahan natin lagi na makakapag-save sa atin sa mga hindi pagkakaintindihan ay ang peace talk. Kasi kailangan ng communication. Kailangan ng normal na communication kahit sa mga tao. Para hindi kayo mag-away, kailangan mag-usap. Hindi yung mag-aaway na lang kasi nga mainit ang ulo. Talagang mainit ang palibot, lalo na ngayon kung kunyari ikaw ay hindi napuntahan ng magandang star. So kunyari ang star mo is argumentative, ang star mo ay violent star. Siyempre talagang laging mainit talaga yung ulo mo. Parang ang lahat ng tao sa palibot mo, kaaway mo. So, yan ang inaano natin. Ganun din ang illness star ka, 'di ba? Paranoid ka, medyo anong tawag dito, panic mode ka. Kasi alam mo, isa pa rin kasi itong mga sulsol ng ibang mga mga ibang nasa natin, sa mga nagba-vlog, yung mga vloggers, no? Yung nila na hindi na daw hindi na kumbaga hindi na kasya na lang yung amulets mo or yung iyong mga protection amulets at saka yung enhancer mo. Kailangan mo pang gumawa ng mga prayer dedicated to magbayad ka pa ng dedicated, yung mga tinatawag namin sa pungsoy na puja. I was doing puja also, if you're interested. But then sa akin, ang puja sa akin is isang tao lang. Isang tao lang ang pinupuja mo. Kasi kailangan nakafocus ka lang doon. Hindi yung sandamakmak ang ipupuja mo. At hindi ako masyadong tumatanggap ng puja because mahina ang health ko. So may balik kasi sa inyo yun. Habang, kunyari, ang ipupuja, inaano ko lang po talaga, hindi po ako nagpupuja nung walang pera. Hindi po ako nagpupuja nung mga gustong gumanda or ang pinupuja ko lang po lagi ay yung may mga karamdaman. Kasi, yun po ay nangangailangan talaga ng dasal. Kasi, common sense naman po natin na madali naman talagang solusyonan ang problema sa pera. Lifestyle lang po natin yan. Lifestyle, discipline, marami pong mga yan eh. Kasi ang mga banat ng ibang mga hindi naman ako nag-aano sa kanila. Pero minsan kasi maraming mga paranoid. Meron akong isang kakilala ha. Hindi ko siya laging binabati sa YouTube ko kasi I don't know if she's watching or not, no. Meron akong yung isang tao na lahat ng palabas sa YouTube pinapasok niya and then pinagmamagaling niya sa ibang tao. So alam mo bang napraning ito? May tililing na. Kasi sa dami ng kanyang mga napanood na ganito na ina-apply niya ng kung sino-sino ang nagsabi na wala naman siyang memoryang tama, yun ang nangyari. Ganun ang Kaya hindi tayo dapat yung alam niyo yung salawahan. Hindi naman sa salawahan, it's your choice, no? It's your choice. Pero kung ganun karami, pangit ang epekto. Pangit ang epekto nito sa inyo. So what kung period of 9? Ano mangyayari sa inyo? Anong gagawin natin kung period of 9 na? Mahirap ang buhay. Alam niyo sa Chinese character at saka sa Japanese character, ang 9 means ku. Ang basa nila is ku, no? Ang tunog nito ay, ang pagkakaano nito ay hardship. Yung hardship. So, ibig sabihin, you need to strive. You need to work hard. Yun yung period of 9. No? Para yumaman ka, you need to strive hard. So, talagang, kailangan mo ng sobrang pagsisikap. But that's not the end of the world. Dahil period of 9 na. So, ginagamit yan ng ibang kasi may mga taong hindi nakakaintindi. So what? Kasi yan ang buhay eh. No period of 8, lahat ng tao madali ang pera. Kasi prosperity star ang period of 8. So, ang period of 9 natin ngayon, since started 2 years ago, may hardship na. So, doon nyo nga dapat mas i-apply ang feng shui.
Kasi dun yung mas kakailanganin ng help, ng proper guidance ng Feng Shui. Kasi period of 9 na. So, yung period of 9 is hardship. Yan nga, nasabi ko sa inyo kanina. Kaso, inaano ito, no? Ginagawa pa rin business ng mga tao na kailangan mag-prayer tayo ng magbayad kayo ng napakalaking worth of fortune para magpapuja kayo or ganito, ganyan na ipagpipray. You really know? Minention ba talaga yung pangalan ninyo? And then, sasabihin ko sa inyo this is one way of manipulating your brain. They are already manipulating you. Ngayon, who's the winner? Di yung mga corrupt na Feng Shui masters. Feng Shui business. So sila yung nagmamanipulate sa inyo para hindi na kayo, kasi maraming nang nakakaalam na yung sa protection natin, yung mga amulets natin for enhancing, or yung iba naman yung ating mga pag-enhance ng mga images, ganon, So sa kanila, maraming na silang karibal doon. So kailangan gumawa ng ibang atake, para mapagkwartahan yung mga tao. So, sinasabi ko sa inyo, I'm not against them. Kung yun ang choices ninyo, wala naman ako magagawa dyan. As long na kaya ninyo, So, yun, try it. Wala namang mawawala sa akin. Sa inyo lang naman, Kaya sinasabi ko, ito, ang pagmamanipulate sa inyo, kaya laging napapansin nyo yung mga nakaraang videos ko. Lagi kong sinasabi sa inyo, please use your common sense. Use your common sense. Basic and simple Feng Shui is better. Alam niyo yung Occam razor na salita? It means the simplest form is the best. So yung the simplest form na ina-advise ko sa inyo sa ating mga books, that is the best. Kasi kung hindi na ninyo naiintindihan ang mga sinasabi sa Feng Shui, basta lang kayo ay kailangan kong yumaman, alam nyo, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, the power of prayer. Alam nyo, pinakamalakas na power of prayer, hindi yung ibang tao ang magdadasal sa inyo. People doesn't need anybody to pray for, because alam nyo na, kunyari malakas na yung ipagpipray kayo na ganito, na yung common sense natin, ano ba ito? Sila ba yung mga congressman ng Supreme God para payamanin si Cordapia o si ganito, si ganyan? Alam niyo, pinakamalakas na power na pagdadasal yung taong nagmamahal sa inyo at yung taong minamahal nyo. Yung may malasakit na totoo sa inyo, hindi yung ipagdadasal ko yung ibigay mo yung pangalan mo tsaka birthday mo, ipagdadasal. Patay ka na ba? Ipagdadasal ka na. So, 'di ba? Yung mga ganon na alam nyo, talagang napakaraming scammers ngayon, napakaraming mga manipulative people. So, kailangan laging present ang common sense ninyo. Dahil ang hindi araw-araw Pasko, laging may yin and yang ang buhay. That is the balance of the universe. So ngayon, kung kayo ay gusto nyo puro yang ang buhay nyo, hindi yun mangyayari. May time na meron talagang yin. Kagaya ng, pwede kong ibigay na example sa inyo? Yung nag-success ang isang tao. That is yang energy, The balance of yang. So successful siya. May pera siya. Ngayon, ano ang yin niya? Kaiinggitan siya ng lahat. Aayawan siya ng mga kaibigan niya. Aayawan siya ng mga miyembro ng pamilya niya. So, nakikita nyo yung pagkakaiba? Laging may kabaliktaran yan. So, mag-iisip ka, oo nga, successful ka nga, may pera ka nga, but then, yung mga tao naman, ayaw sa'yo kasi mas higit ka sa kanila. So, may ganyan na balanse yan. Hindi tayo yung sasabihin mo na puro yang, hindi araw-araw Pasko. Kasi kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung nabasa ninyo yung book ko, ang Feng Shui is time and space.
At maging maingat tayo sa mga alam natin na maiinggit, no? Huwag tayong show off din. Kasi pag nag-show off kayo, may mga tao na maiinis sa inyo, maiinggit sa inyo. Kasi wala sila nun eh. Wala silang ganon. So, alam mo yung ano natin, like, 'di ba? Kunyari, nanonood ka ng TV. Alam mo naman ngayon, kahit na mahirap ang buhay, may TV ang mga tao. Nakakakita ang isang bata, commercial sa TV na kumakain ng fried chicken, kumakain ng ano, 'di ba? And then, may nakikipanood na kapitbahay na wala silang pambili ng ganon. So, ano yung pain na ibinibigay natin dun sa taong yon, 'di ba? Isipin din natin minsan 'yan. Although we are privileged because of what we do, tayo yung nagsikap nito. Nandito tayo dahil nagsumikap tayo. Dahil tayo ay may kakayahan na magsikap. Kasi lahat naman ng tao may kakayahan, pero may mga tao talagang tamad, umaasa lang. Yung mga ganon, napakahirap po talaga. At saka yung hindi mo nasubukang magtrabaho. Alam mo, yun po talaga yung napakahirap kasi starting step 1 ka eh. So, alam nyo, kung talagang meron kayong goal, ina-advise ko sa inyo talaga na aralin nyo ang tunay na pungsoy. Alam nyo, marami na akong video dyan na makakatulong sa inyo, no? Mga simple na bagay na sa araw-araw hindi natin alam na mali sa ginagawa natin. Marami na akong naituro dyan, kaya lang kasi dahil nga mga past years yun, parang siguro hindi na pinapanood ng iba sa atin. Pero don't worry, I will make a new video for that, no? Tapos, para ano. So ngayon, ang ituturo ko sa inyo, so yun lang ginagawa napaparanoid ang iba sa inyo. Napaparanoid, no? Dahil sa babatiin ko lang yung mga friends natin sa UAE, kasi nag-message sila sa akin at nagpapatotoo sila na talagang sobrang salamat sa sa mga taga UAE natin, si Sis Jai, si Sis Irene, si Sis Becca, talagang mga natin, hindi ko maalala kung sino yung mga taga ibang UAE kasi hiwa-hiwala yan, may Abu Dhabi, may lahat sila UAE. So, nag-message kasi sila kung paano sila na-save nung aking book, no? Doon sa mga nangyayari ngayon sa giyera, sa Qatar, sa Israel, sa Iran, yung mga ganon. Salamat sa inyo at lagi kayong mag-iingat. You will always be in my prayer talaga. Promise, talagang nagdadasal ako na yun nga kung meron lang sana kasi talagang communication na maganda, no? Kasi magkakaroon talaga ng peace talk, yung mga ganon. Kahit sa mga nagkakaroon ng mga misunderstandings na magkakaibigan. I miss someone. I really miss this friend of mine. But I hope she also misses me. So, kayo yung mga sinasabi ko lang ngayon, no, na use your common sense always. Wag nyong alisin yung common sense sa ninyo. And use real feng shui consultant. Alam nyo, maybe it will cost you something, no? Pero kung alam nyo naman, hindi kasi ang real feng shui, maraming hindi talaga nakakaintindi. So, marami silang mga supernaturals na mga sinasabi, na mga ganito, no? So, hindi nila alam ang tunay na feng shui pagka ganun. Because tunay na feng shui is time and space, energy, directions, elements. So, yun ang tunay na feng shui. Ngayon, kung hindi nyo naiintindihan ang mga sinasabi ko sa inyo, it means you are not yet in real feng shui. So, you're just depending on mga napapanood ninyo sa TV, mga ganyan. So, ito ngayon ang ano ko sa inyo, no? Kailan tayo dapat nag-i-incense? Ito yung mga kailangan, hindi naman araw-araw kailangan mo mag-incense. Hindi naman ganun ang sistema ng buhay. Although, may mga tayo, minsan may mga nagpe-pray sa altar, Alam nyo, very interesting ang mga susunod kong video sa inyo, ha? Because that is all the directions of your things inside your house, in your homes. Kaya, antabayanan nyo yun, ha? Kaya lang, wag mo na ngayon. Busy-busyhan talaga. Ang March dito sa amin ay sobrang busy. So, ito ang number 1 natin na dapat.
isipin kapag tayo ay kung kailan natin dapat mag-incense. So yung bago matulog sa gabi after watching violent or scary movies, no? Kailangan yung mag-incense diyan. Alam nyo, hintayin nyo yan kasi yung after nyong pinatay yung TV, kasi marami sa inyo nakakatulugan ng TV. Alam nyo bang the fastest way ng mga evil spirit na is through electricity. So, yung sa mga pipes na mga Ngayon, pag nanonood kayo ng TV, yung mga negative energies doon, kailangan nyo yun tanggalin bago kayo matulog. Kasi magi-spread yun sa loob ng bahay ninyo. Yung mga horror movies, yung mga violent movies, yan, no? Kailangan nyo mag-incense after watching that. So, bago kayo matulog, I advise you na makinig kayo ng music, yung mga Zen music, yung mga nature's music, or yung kahit anong music na yung mellow, no? Bago kayo matulog. Or manood kayo ng cartoons kasi yung kailangan yung ibahin after watching violent or scary movies at night. Kailangan yung baguhin yung subconscious ninyo. So, kailangan yung manood ng ako kasi cartoons. And then, pag matutulog is mellow music, no? Para makatulog. So, yan ang unang-una nating dapat. Kasi magi-spread yun, overnight magi-spread yun sa inyong bahay. So, marami kasi sa inyo yung mga addict sa horror movies, no? Ngayon, hindi nyo alam yan. Okay rin naman. I am watching horror movies, no? Kaya lang, bago matulog talaga, ay kailangang baguhin ang ambience ng inyong lugar. And then, number 2 is, ito pala, pwede kayong mag-incense, or kung wala na kayong time at sleepy na kayo, kasi baka mas magkasunog pa, no, at napaka-summer ngayon sa Pilipinas, pwede nyo po itong, mag-prepare po kayo ng basil, yung basil or rosemary na herb. Ilagay nyo po yan sa nasa kitchen nyo po yan Ngayon, meron po niyang mga tinda sa supermarket o sa palengke, no? Hindi ko alam kung meron sa palengke. Anuhan nyo lang po, hagisan nyo lang po ng ganun. Kasi pwede rin, kung wala kayong pambili ng herb, pwede nyo rin pong asin, pero alam nyo, matrabaho kasi, tsaka hindi masyadong maganda yung asin na hinahagis, no? Yung mga ganyan na So, yun ang may advice ko sa inyo para dyan. And then, yun, kinabukasan, paggising nyo, i-vacuum nyo or walisin ninyo yung inyong isinaboy sa harap ng TV ninyo. Ngayon, ito ang number 2 natin. Nagkaroon kayo ng mga bisitang mga inggitera at chismosa. So, ito yung pag alis nito, kailangan yung sa bahay ninyo, 'di ba? Nagkaroon kayo ng mga chismisan, nagkaroon ng mga hindi nyo alam kasi you will never know your visitors. Minsan may mga nakatingin yan, umiikot-ikot ang mata. Ay, ang ganda-ganda naman ito. Alam mo, hawak dito, hawak doon. Hindi po yan advisable. Kung kayo ay bibisita ng isang bahay, avoid this. Yung mga, ay, ang ganda naman ito. Pwede ka namang ma-amaze ka na, wow, ang ganda. Pero, do not touch, alam nyo kasi na-jinx kapag kayong mga ina-admire masyado ng yung may inggit na siya na gusto ko sana meron din akong ganyan, yung mga gano'n na hindi po yun maganda, no? So, ina-advise ko sa inyo yan na after ng pag-alis nila, mag-incense kayo or magsaboy kayo nung sinasabi ko sa inyo. Kaya, that is very important, no? Ngayon, alam nyo, okay din naman, alam nyo, ina-advise ko rin sa inyo. Ubus kasi yung stock ko ng ngayon, ng swoosh, no? Meron tayong swoosh spray para sa swoosh the negative away. Yung mga, naubos kasi yung stock ko dahil nung Chinese New Year, nung mga nagsi-order yung mga tao, kasama na sa order nila para isang shipping. So, ngayon sigurong spring, gagawa ako ulit ng swoosh natin sa mga interested. Very affordable lang po siya. So, yun pwede nyo yung i-spray para wala nang hassle, hindi na kayo magbabacuum, hindi na kayo At ang number 3 natin, nagkaroon kayo ng mga kamag-anak na mga kaibigan na pumisita sa inyo na may malaking pagkagipit sa pera, no? Pagkagipit ba? Oo, short sila sa pera, no? Yung pagkagipit, tama,
pagkagipit sila sa pera, o lulong sila sa bisyo. Pag alam nyo ganito, pag naramdaman nyo na merong ganon, di ba, pagdating sa inyo, uy, pautang naman dyan. Pero alam nyo na ito ay lulong sa bisyo. Alam nyo na yung perang hihiramin sa inyo ay hindi naman talaga necessary na ipautang. So pag alis nitong mga tao na ito, ay ganun din ang inyong gagawin. Mag-i-incense kayo, mag-cleansing kayo, no? Yung hindi ko ina-advise sa inyo ang singing bowl, no? Kasi ang singing bowl, pwedeng magpalabas din ng good thing sa inyo, sa bahay nyo. So, ang inaano ko sa inyo is yung pintuan ninyo, hahagisan ninyo nung sinasabi ko sa inyo ng basil or rosemary. O kaya naman, mag-spray na lang kayo ng swoosh. Okay? Yun ang pinaka sa akin kasi ayoko na mga babacuumin pa ako kaya every night bago ako matulog, ni-sprayhan ko na lang ng swoosh yung harapan ng TV, tsaka yung living room namin para walang ma-spread na negative energies. Tapos ang number 4 natin is kung ang business ninyo ay nagpapautang, no? Nagpapautang ang inyong business. So, be sure to spray, no, ng swoosh or yung sinasabi ko sa inyo pag alis nung pinapautang ninyo. Dahil ang bigat nun, alam niyo sabi ko sa inyo, ang tao nakakahawa. Ang mga kaibigan nakakahawa. Kaya maging mapili tayo sa kaibigan. Kapag ang kaibigan mo is laging gipit, alam nyo, ang energy, sumasama lang din ang mga parang sakit, nahahawa ka. So, just be careful. Alam nyo, hindi ko naman gustong magsalita ng hindi maganda. But then, kung pungsoy ang pag-uusapan natin, sinasabi nga, tell me who are your companions and I'll tell you who you are. Kasi yun ang humahawa lang sa'yo, yung maghahawaan lang kayo ng inyong mga ng inyong mga status. So, ito naman, ang susunod natin ay, pero mag-ingat kayo sa laging pag-i-incenso kasi meron niyang epekto sa lungs ninyo. Hindi nyo alam how the incense was made, no? Kailangan pag nag-incense kayo, open ang mga terrace ninyo, ang windows ninyo. Hindi po pwede na na saradong-sarado kayo. Ma-asthma kayo, magkakaroon kayo ng lung complications niyan, no? So, dahil ang paggawa ng incense ay hindi akala nyo na very good na nag-incense lang kayo, no? May side effect po ang incense. That's why ginawa ko ang swoosh natin. Sayang nga lang wala akong ngayon walang stock. So ito, isa pang natin pagsasagutan sa bahay or yung misunderstanding sa loob ng bahay, pagsasagutan or pag-aaway sa loob ng bahay. After that, automatic kung saan yung eksena, kung saan nag-away, dun dapat sabuyan nyo ng sage. Pwede ring sage, no? Pwede ring sage. Pwede ring, kasi hindi pwede, sorry, hindi pwede ang sage. Mas okay ang ang rosemary at saka ang, yung sinabi ko kanina, basil, no? So, yun ang Tapos, isa pang yung may mga mishaps. Ito ang reason kaya hindi ako nakapag-video sa inyo ng matagal kasi pollen allergies na ang kalaban namin dito sa Japan. Talagang tutulo ang mga hindi dapat tumutulo. Tsaka talagang sa lalamunan. So ito, tandaan nyo lang, yan, pag may maliliit na aksidenteng nangyari sa bahay, merong may nahulog sa hagdan, may nabagsakan na paso habang nagluluto. Kailangan nyo yan mag-incense, no? Kailangan nyo mag-spray, kailangan nyo maghagis ng herb. Yung herb na mga sinabi ko sa inyo. Ngayon, yung pagka kunyari isa pa, kaya lang ito depende ito sa sitwasyon naman, no? Na kapag ikaw naman ang gipit sa pera, no? Low income, walang business income. So, kailangan mong mag-incense na para pumasok ang pera. And at the same time is maalis ang negative sa'yo. So, there is very specific incense for that. So,
Iba yung incense na yan, ano? Hindi yan yung ordinaryong incense or yung mga herb na pwede nyong ilagay. Kasi yung pagpapapasok ng income or pera, completion of success, may mga ano yan, specific na incense para dyan. Pero yan, isa pa yan. Number 8, ang pag-iyak ng sanggol o yung mga bata, no? Yung iyak ng iyak sila na parang hindi mo alam kung bakit sila iyak ng iyak, walang reason, hindi naman mga gutom, no? Yung mga ano. So, isa pa yan na dapat na reason para mag-incense kayo, mag-spray kayo o magsaboy. At saka ang number 9 natin is pag laging may lagnat ang mga bata at ang mga elderlies ninyo sa bahay. So, yung mga ganyan, kailangan din talaga ninyong gumawa ng incense. Yung mga rituals na yan, ano? Kapag napapansin nyo, bakit lagi na lang nilalagnat itong si bata? Bakit lagi na lang si lola may sakit? Yung mga ganon, na wala naman talagang sakit, 'di ba? Pero parang lulugo-lugo yung mga ganon. Kailangan nyo pa rin yan gawin, yung mga sinasabi ko sa inyo kanina mga ritual. Pag may mga nabasag na gamit sa bahay, nabasagan ka ng baso, nabasagan ka ng lampshade, nabasagan ka ng lamesa or ano, yung first instinct na gagawin nyo dyan is babalutin nyo agad dyan, pupulutin nyo yan, ano? And then, hindi yan pwedeng ilagay ang basura niya sa loob ng bahay ninyo. Diretsa yan sa labas. Gawin nyo namang very safe ang pagkakabalot ninyo pag sa mga ganyan na mga, anong tawag mo dyan, yung mga babasagin. Kasi kawawa naman yung makakatapak or ano, no? Kahit nasa gate pa ninyo yan, as long na wala sa loob ng bahay ninyo, yung mga nababasag na gano'n, no? This is very important, kaya lagi nyong tatandaan ang mga sinasabi ko sa inyo sa Feng Shui, kasi pagkatapos ng business, pagkatapos ng ano na ito, video na ito, nasa another phase na yung aking brain, ano, hindi na tayo babalik sa ganito. So, ayan, ano, yung number 10 natin, 10 natin yung kapag may mga nabasag na gamit sa bahay. Ito ang number 11, hindi niyo ito alam, ha. Kaya mag-ingat kayo pag may mga bisita or yung mga anak ninyo, no. Pag may nag-love making sa inyong bahay na hindi mag-asawa. Pag hindi mag-asawa yan, kailangan nyo yan maglinis. Nagdadala yan ng malaking malas sa bahay ninyo, no. Yung pag merong minsan din nyo may iwasan, 'di ba? May mga bisita kayo na pero hindi naman mag-asawa. And they do that, nagdadala yan ng malas sa buhay. So, kung naman, ang susunod naman natin, ito, no, hindi nyo rin masyado pero ito'y talagang kasi hindi ito masyadong nai-spread. Hindi ko rin nga masyadong mapaliwanag sa inyo because we are in YouTube. Kasi minsan may mga bata, 'di ba? Kahit na nanonood ang magulang, may mga bata, no? So, kung ang business place ninyo, may tindahan kayo, may supermarket kayo, meron kayong grocery, yun nga, kung anong mga tindahan ninyo, kung anong tinitinda nyo dyan, at meron kayong mga tauhan na without your knowledge ay may mga lovers na nag-make love dyan, no? So, yung yan ay nagdadala rin ng malas. Tatandaan nyo, mababankrupt ang inyong business kapag may nangyaring ganon. So, kailangan talaga meron kayong mga pag-iingat sa mga ganyang mga eksena, no? Kasi alam nyo, sa mundo, alam nyo yung pinaka nakakatakot ngayon sa mundo ay ang kalooban ng isang tao. Dahil hindi ito madaling malaman. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay kaibigan. Hindi lahat ng mga mahal mo ay mamahalin ka. So, ang nakakatakot talaga sa akin, yung ganon, yung nag-i-invest ka ng feelings. Nag-i-invest ka ng feelings dahil mahal mo sila, ini-expect mo na they will return that love for you or sincerity or loyalty. Walang ganon, no? Na I've learned my lesson well, no? So, yung mga ganon ang nakakatakot kasi nag-invest ka ng feelings mo sa mga tao. Yung mahirap magbasa ng pag-iisip ng ibang tao. Mahirap mabasa ang kalooban ng isang tao. Pero may mga impact na kapag tiningnan mo lang isang tao, nararamdaman mo yon.
So, yan ang mga ano natin. Lugi lagi yung mga transparent ang feelings, no? Yung mga laging yung sleeve nila ay nakikita. Yung kumbaga, short sleeve sila, lagi nakikita yung kanilang mga saloobin. So, yun yung ano, no? Yun yung ating nakakalungkot lang. Kagaya ng sa mga giyera ngayon, yung mga nasabi ko sa inyo sa book natin na everyone wants to be the number one. So, sorry sila, ayaw ko talaga ng maging ganon, yung number one. Kasi alam nyo, pag number one ka, there's no other way. Kung nasa top ka, there is no other way for you is to go. The only way for you is to go down. Wala nang mas mataas pa sa'yo, diba? So, never dream of becoming number one. So, yun ganyan ang nangyayari kasi sa mga nagigera sa mundo ngayon. They always dream of becoming the number one, the strongest. Alam nyo, ang taong, the strongest person, the strongest species in this world is yung mga taong madaling mag-adapt sa environment. Madaling mag-adapt sa changes. Kasi may mga tao, like me, hindi ako maka-adapt lagi ng changes, no? Nahihirapan ako mag-move on. So, pero, nagkakaroon ako ng wall, ganun. Siyempre, naiisip mo rin. Kasi laging ang iniisip ko sa tao ay mabubuti ang tao, no? Kaya, yun ang talo. So, kayo, mga ano natin, mga kaibigan natin, maraming salamat talaga sa pagtutok nyo hanggang dito. Alam nyo, antabayanan nyo yung susunod nating 2 next videos natin dahil talagang maganda yung ating mga sasabihin, no? Mga topics natin. Mga ka-Shenjinkai sa mga UAE, sa mga apektado dyan na mga kaibigan natin, mga kapwa natin, sana matapos na ang giyera at magkaroon na ng peace talk, no? So, yun yung mga para alisin na ang init ng mga ulo, alisin na yung mga init ng mga puso natin, ano? At iwasan nating maging mainggit sa kapwa natin. Makontento tayo kung anong meron tayo. So, mga ka-Shenjinkai, I love you always and thank you for your time for watching this.